Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man pong panig ng mundo. Ako po muli nagbabalik si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ng NTFL CAC Facebook page. Ngayong umaga, July 28, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kin. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ng landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat. Kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako po si Pastor Rosler. Mga kababayan, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat Ang binagong buhay. buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po ay manalangin mga kababayan. Samahan niyo po kami. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit kami sa inyo na may pagpapakumbaba, pananalig, paniniwala at pasasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ninyo sa bawat isa sa amin. Nais naming ilapit ang aming bayan, nais naming ilapit ang aming bansa, nais naming ilapit ang programang ito na sa aming talakayan maluwalhati po kayo at maging kabahagi kaming upang maging inspirasyon, magdala ng panibagong pag-asa sa aming pong mga kababayan. At samahan niyo po kami sa aming usapan at ingatan niyo po ang aming mga kababayan at ang lahat ng aming mga tagapakinig. Palaki po ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At maraming salamat, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, hindi po natin ngayon makakasama si Cassie at si Ate Rose po. Pero sa ngalan nila, nandito po si Pastor Ross. As muli kasama rin po natin si Pastor Robert. So, magandang umaga po sa inyo. At kamusta naman po kayo? Mapagpalang Magandang araw. umaga. Opo. Sir Pastor Ken, at sa Robert. ating mga Ayan. So, Pastor Ross. Sige po. Yeah, sa ating mga taga-subaybay na nakikinig ngayon dito sa ating Ang Binagong Buhay, tayo po'y nagagalak, natutuwa na makasama po namin kayong muli at atin pong sariwain ang mga kwento, atin pong pakinggan ang mga kwentong nagbago ng maraming buhay, ang mga kwento ng binagong buhay sa tulong ng ating Panginoon. Ano po? At ako man ay excited, Sir Kin. Ano mo, Opo. lagi akong excited pag Tuesday upang mapakinggan ang mga istoryang ito. Greetings po mula dito. Nandito ako ngayon sa Pilipinas, Sir Kin. At si Ay, Pastor opo. Robert ang nasa malayo ngayon. Greetings, Ayan. mga kababayan. Greetings from Jakarta, Indonesia. I'm wearing the batik. At Opo. ito ang kanilang official dito na sinusuot. So, mapagpalang araw po at samahan niyo po kami at binabati po namin lahat ng ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. At saan man panig po ng mundo, patuloy tayong maglilingkod para maging inspirasyon sa ating lahat at magdala ng pag-asa at magdala ng inspirasyon sa ating pong mga kababayan. Oh, maraming salamat, Pastor Robert. At tama po talaga si Pastor Ross. No? Napaka-inspiring talaga ng mga stories natin every week. At siguro, Pastor Ross, maaari na nating ipakilala ang ating guest ngayong umaga. Yes, yes. Muli mga tagapakinig, pakilala po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Minsan na siyang naging bahagi ng Arwano Grupo na nag-ugat sa kanyang pagnanais na ipaglaban ng mga may hirap nating kababayan. Alam mo, Sir Ken, sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, pang-abuso sa loob ng samahan ng NPA ang kanyang naranasan sa kamay ng kanilang mga pinuno. Kakaiba to, Sir Ken, Pastor Robert, itong kanyang karanasan ngayon at sa ating mga kababayan. Sa kabutihang palad, alam niyo ang Panginoon, nandun pa rin yung kanyang kamay na gumagabay sa ating panauhin ngayon. Siya ay nailigtas mula sa kami ng armadong grupo at ngayon naglilingkod na bilang isang peace advocate. Yes, nandito po siya ngayon sa kasama natin ngayon. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating pinakamamahal, walang iba, kundi si Miss Lady Desiree Miranda. Magandang umaga sa iyo, Madam Desiree. Good morning, Miss Lady Desiree Miranda. Yes, good morning. Ayan, good morning po mga pastor at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
Salamat sa pagpapaunlak sa ating programa ngayon sa Ang Binagong Buhay. Kamusta ka naman, Ma'am Desiree? Okay naman po, so far. At narinig ko, Ma'am Desiree, ay ikaw ay nagpupunta sa iba't ibang lugar. Nung nakaraan lang, nasa Mindoro ka at sa iba pang mga lugar upang i-share ang iyong mga karanasan at kung saan-saan kang mga hearings, nakakasama ka, interviews. At kami ay maligaya na pinaunlakan mo ang aming invitasyon sa iyo ngayon. At tulad ng nabanggit ni Pastor Robert kanina, kakaibang kwento naman yung ating mapapakinggan mula sa iyo. Yung positibong mga pananaw sa kabila ng madilim na nangyari. Alam mo, Sir Ken, naalala ko yung awit. Sabi niya, gaano man kadilim ang nangyari sa buhay mo. May mga nangyaring madilim di ba? Pero may darating na umaga. Anyway, baka mapakanta tayo. Malapit na yan. Ayan, Malapit na kung i-produce yan. Para dito sa Ang Binagong Buhay, ang theme song na yan, Pastor Zamora. Ayun, yung kanta po ni Ate Rose yan, Awit ni Rose at ni Cassie at ni Opo. Kim. Ay, sige po. Diba? Or tayong grupo awitin natin Opo. kasama yung mga FRs natin. Opo. Okay, so mga kababayan, ngayon po kasama natin si Miss Lady Desiree Miranda. Isa na siya ngayong peace advocate. Na gusto nating mapakinggan ng kanyang kwento, maging leksyon at maging inspirasyon sa ating lahat. So Miss Desiree, without further ado, excited kami na mapakinggan ng sambayanan. Live po tayo ngayon sa Adventist World Radio Manila 89.1 at sa ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila at sa YouTube page natin, YouTube channel natin, tayo po ay napapakinggan. So, Miss Desiree, maaari mo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay ngayon kung paano, ano naging istorya ng buhay mo at napasali ka sa armadong grupo? So, muli po magandang umaga po sa lahat, sa inyo po mga pastor. Isa lang ako, isang typical na kabataan na, alam niyo yun, yung agresibo, tapos gusto ng mga bagong kaalaman, mga ganyan. So at the age of 14, so syempre, nasa tayo pagka-teenage year, di ba masyadong mapusok yung mga kabataan, uhaw sa kaalaman, mga ganyan. So, at maraming pangarap na gustong maabot. So, isa ako sa mga kabataan na yun na maraming pangarap sa buhay. Sa kasamaang palad ay kapos sa usaping pinansyal. So, maagang yugto ng buhay ko, nasabak ako sa kahirapan ng buhay, na obliga ako na maghanap buhay, katuwang ng pamilya ko, ng magulang ko, para lang mairaos yung pang-araw-araw namin na pagkain. So, sa murang edad, naranasan ko na mga lakal ng basura, para lang may pambili kami ng pagkain kinabukasan, may pangbaon sa school, tapos maagang naulila sa ina. So, tapos nakatira kami sa isang squatters area sa Pampanga. So, yun yung mga circumstances na dahilan kung bakit ako narekruta. Kasi, nung time na yon, out of school youth na ako kasi after kong graduate ng elementary, hindi na ako nakapagpatuloy ng high school kasi nga sa kakapusan ng usaping financial. So, hindi stable yung income ng family ko. Tapos maaga pang naulila sa nanay. So, naobliga ako na mag-stop sa pag-aaral ko para lang asikasuhin yung mga nakababata kong kapatid. At hindi rin kaya ng tatay ko na pagsabay-sabayin kaming pag-aralin dahil na syempre kapos sa pera, sa kahirapan. So, out of school youth ako, and then dumating itong mga organizer, mga estudyante ng UP Diliman Extension Program in Pampanga o yung UP Clark kung tawagin. Si Kuya Jiri kung tawagin. Si Kuya Jiri. So, kausap niya yung mga barkada ko. Dahil syempre, mga kabataan niya, sa mga barkada yan. So, kausap niya yung mga kaibigan ko. Nandun sila sa labas ng bahay namin. Then, nagkukwentuhan sila, nag-uusap sila. So, gabi yun, mga around 6 or 7 p.m. Lumabas ako doon sa bahay. Tapos, nakinig ako dun sa topic. I-discuss niya yung kahirapan ng buhay, na bakit daw mahirap yung mga taga doon sa amin, bakit kaming mga kabataan ay mga hindi na nag-aaral, bakit kailangan namin mga lakal ng basura, bakit kailangan na magtinda ng mga kung ano-ano para lang mabuhay, ganyan So, nakarelate ako dun sa topic na dinidiscuss niya, na sinasabi niya na karapatan daw ang edukasyon. So, dapat obligasyon yun ng government na ibigay
sa mamamayan, lalo sa mga kabataan dahil pag-asa nga ng bayan. Which So, is true naman talaga, di ba? which is true. Kaya Mm. nga ako, naengganyo ako na makinig palalo doon sa dinidiscuss niya na propaganda. Hanggang sa nagtanong ako, sabi ko, Kuya, kasi member ako noon ng Street Children, yung binuo ng DSWD sa mga kagaya ko na kabataan na nangangalakal ng basura. So, na mga maralita, Tapos, kuya, sabi ko, part ba yan ng Street Children? Kako, yung parang sa DSWD, yung binibigyan nyo kami ng mga services. Parang ganon, sabi niya. Tapos pag nag-member ka sa amin, may instance na pwede ka mabigyan ng scholarship. Kasi tinanong niya ako kung nag-aaral ba ako. Sabi ko, hindi na po ako nag-aaral, nag-stop na po ako kasi hindi kayang pag-aralin. Yun, sakto, sabi niya. Pagka nag-membro ka dito sa amin, sumama ka dito, ilalaban natin yung karapatan mo. At magbibigyan ka pa ng scholarship. So, may pagkakataong makapag-aaral ka. So, sabi ko, paano naman yun, kuya? So, yun na, inintroduce nila yung anak bayan. So, si anak bayan, komprehensibo organisasyon ng kabataan, bla bla bla, pinagtatanggol at pinaglalaban yung karapatan sa ganito ganyan. So, paano magkakaroon ng scholarship? Magpa-member ka. Kasi meron tayong representante sa Kongreso, ang nag-iisang representasyon ng mga kabataan. At may pagkakataon na pwede kang mabigyan ng scholarship kasi nagbibigay ng scholarship. So, yun yung kabataan party list. So, ayun, nag-member ako sa anak bayan, sa kagustuhan na ako ay makapag-aral. Dahil yun yung pinangako na magkakaroon ako ng scholarship. At the same time, ang isa sa pinanghimok nila sa amin is, mas marami kayong matututunan dito, mas marami kayong mga malalaman ng mga kwento, karanasan, mas marami kayong lugar na mapupuntahan, mas marami kayong makikilala. So, bilang isang kabataan na, ano yun, yung adventurist, yung adventurista ba na itong maglagalag. Ganun. So, mamasyal, mag-ikot, marami makita, marami matutunan, marami makilala. So, ayun, isa yun sa naka-attract sa akin kasi syempre ako, ano lang ako halos taong bahay lang lagi ako. Lalabas lang ako ng bahay namin pag pupunta ng palengke or pag mangangalakal. Pero yung sabihin mo, magliwaliw, mamasyal, makipagkilala sa kahit kanino, limited yung experience ko na ganun. So, yun yung isa sa naka-attract sa akin. And then, sinama nila kami sa rally. Yun yung may one na rally. Sabi nila, marami kayong makikita doon, madaming tao, masaya doon. Kasama kami. Masaya. Masaya. Sabi. Masaya daw. Pagdating namin doon, dami ng tao, dami talagang tao. So, may truck na mayroong speaker, may nagsasalita, may nagpropaganda na doon, may hawak ng flag, ng banner. Tapos kami, 5 kaming magkakaibigan na sumama, na miyembro na din ng anak bayan that time. Pinahawak nila kami ng banner. Kung kami sa harap. Tapos yung iba nakahawak ng flag. Tapos katirikan ng araw, kami lang yung natuon na pagtangin na sa gitna na may hawak-hawak ng flag tsaka banner. Yung iba nakasilong na. Kami lang na 5 magkakaibigan yung nasa gano'n. Kasi may nagsasalita yung speaker. Yun. Sabi ko, ito pala to. Pero masaya, sabi ko. Kasi marinig mo, dami sumisigaw. Tapos pagkatapos ng rally, binalikan kami ng organizer. Yun na ang bumalik naman na sa akin nun sila Ate Liz. So, UP student din yun. Bumalik na siya sa amin. Yun na yung diniscuss na nila sa amin, yung inayan na nila kami na mag-MKL. So, MKLRP, yung maikling kurso sa Lipunan at Revolusyong Pilipino. So, nakwento ko kasi sa kanya na sabi ko, ate, mahilig ako sa mga history. Sabi ko. At saka yung sa science. Kasi frustrated ko eh. Ang pangarap ko is maging biologist. Frustrated scientist na. So, yun yung sabi ko, mahilig ako sa mga kasaysayan, tsaka sa science, mga ganyan. Paano yung mga ganito ba? Bembento ba? So yun, sabi niya, sama ka kasi mayroon tayong pag-aaral na tinatalakay yung totoong kasaysayan ng Pilipinas na hindi tinatalakay sa eskwelahan. Pero ba nun? Sabi ko, meron, sama ka. So yun na, diniscuss nila sa akin yung MKLRP. Hanggang sa, umabot doon sa chapter 4 niya, na yun na yung Demokratikong Rebolusyong Bayan. Sinabi niya sa akin na, ang kahirapan ng Pilipinas na pinagdadaanan natin, lahat ng problema may solusyon. So, ito yung armadong pakikibaka at saka legal na pakikibaka. So, 2 forma siya. Ang parliamentary, yun yung mga rally-rally sa legal activities. Tama ka sa mga legal fronts. Aktivista ka lang. While yung isa, armadong pakikibaka, yun yung primary.
Ito naman yung susuporta ka sa armadong pakikibaka na sinasagawa ng NPA sa kabundukan, sa kanayunan. Kaya sabi niya, may dalawang gobyernong umiiral sa Pilipinas. Ito yung gobyernong bayan at saka yung gobyerno ng Republika ng Pilipinas. So sabi niya, dahil itong gobyernong bayan na tinatayo natin, pag nagtagumpay ito, magkakaroon na tayo ng isang lipunang pantay-pantay. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Lahat na makakapag-aral, lahat may trabaho, lahat may tirahan, wala nang squatters area. Lahat mabibigyan ng karapatan. So yun yung isang pangako sa amin. Nasabi ko, kaya ba to? Oo, kasi nagawa nga to sa China. Nagawa nga to sa Russia. Yun yung mga example nila. Nagawa to sa Cuba, ganyan. So, kailangan natin gawin. So, nagsasagawa tayo ng matagalang digmang bayan, sabi nila. Kasi, matagalan dahil nga pulo-pulo daw yung Pilipinas, iba-ibang dialekto, so mahirap siyang pagkaisa. So, may geographically, may dahilan kung bakit matagalang digmang bayan daw. So, recruit ako doon, nakumbinsi ako na magtatagumpay siya. At the same time, in-explain nila na ito ay illegal at lihim. Illegal siya kasi kalaban siya ng gobyerno. Lihim siya kasi hindi siya pwedeng malaman ng gobyerno. Ilan Kasi taong ka kalaban- nun, Miss Desiree, nung pumunta sa kabundukan, nung naging membro ka ng armadong grupo? 18 na ako nung 18. nag-NPA ako. Tapos Pero ni-recruit ka before that Okay. may exposure kami. Mm. May exposure yan. So 14 ako nung na-recruit ako ng Kabataang Makabayan. So yung day na binigyan ako ng MKLRP, ni-recruit na din ako sa Kabataang Makabayan. So doon na ako nagkaroon ng koda. Ang unang alias ko nun ay Gab. Ay hindi, ano pa. Ang unang koda ko nun ay Lyrie. Pagkakatanda. Kasi Lyrie. pinagsama ko yung LA, Y ng lady, tsaka yung Desiree, yung Rhea. Oo, kasi So, sa akin noon parang gusto natin gumagawa ng mga username natin. Oo. Ganun. So sabi Yeah, nila so- sa akin, palitan ko daw kasi nga obvious masyado na ako yun. Sabi, so palitan mo, sabi. So nag-isip ako. So nung time naman na yun na na ako ba, alam niyo yung na-expose na nga ako sa mga rallies, ganyan, saka sa mga event. Gabriela, parang ganun, babaeng palaban. So, pinanganak si Gabby Javier. Yun yung Gabi koda. Javier. Gabby Javier, my pen name. Yun din yung gamit ko pag gumagawa ko ng mga tulan. Mga progresibong tulan. Miss Lady, Si Gabby Javier, ang Kagab or Kagabi. Hanggang sa, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Ang unang task na binigay nila sa akin is, bilang miyembro na ng Kabataang Makabayan, hindi na miyembro ng Anak Bayan. Pero syempre, front ko yung pagiging miyembro ko ng Anak Bayan. Binigay nilang task sa akin is mag-recruit ka ng mga anak bayan pa dito sa lugar ninyo at buuin mo yung chapter ng anak bayan dito sa barangay niyo. So, yun yung unang task. Siyempre, dahil marami naman akong kaibigan. Alam mo kayo mga kaibigan ko. Tapos, hindi ko pa alam paano i-explain yung anak bayan. Kaya sabi nila sa akin, kami nang bahala, basta ayain mo sila. Sabi mo Tapos, may method. ganito Ma'am Desiree, umakyat kayo sa bundok, nag-armado kayo sama-sama rin. Hindi, sa chapter namin, tatlo lang kami. Tatlo lang pero kami na yun yung goal nyo, yung makapagpasampa. napaka-sistematiko nung pamamaraan para mag-recruit sa maging bahagi ng armadong grupo na ngayon ay ginagawa natin ng paraan upang maiwasan. Yeah. At Alam mo, Sir Ken, tama po kayo eh. Kasi yung nabanggit mo kanina na very systematic, yung systematiko. Kasi sinusundan ko lang, Sir Ken, Miss Lady, nagsimula yung curiosity mo eh. Curious ka, ano ba yung meron talaga doon. Tapos dahil curious ka, Sir Ken, psychological din yung approach talaga nila. Tapos dahil curious ka, if-feed ka nila, hindi mo na yung mga theology or ideology ipinaranas mo na sa'yo yung rally, pinahawak ka ng banner na hindi mo alam na nandoon ka, basta nandoon ka. At least na-feel mo yun. Tapos, sensationalism yun yung ma-feel mo na, oy, makabayan ako. Oy, ito yung ginagawa ko. Then eventually, dinoktrinahan ka. Then after that, here comes the challenge. Kailangan mo mag-recruit para mapatunayan mo na, kasi ito na brainwash ka na napaka-systematic talaga ng kanilang ng ginagawa. Then, ikaw lang yung taga-recruit. Iba yung mamubundok, ikaw yung magre-recruit.
So, sa mga Mm. kababayan nating nakikinig, sa mga kabataan naririyan, matuto po tayo dito sa ganitong system, ano? Yung dahil curious ka, then comes the feeding, the wrong feeding of information. Then the challenge, kasi you get the sense of purpose. Sir Ken, Pastor Robert, yun Opo. yung ano kasi, ano? Mm. Mahalaga ngayon sa bawat, lalo sa kabataan, purpose, yung identity kasi eh. So mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, sa mga anak naririyan, kung you have lost your sense of purpose, if you are full with curiosity, alam nyo, napakaganda na gawin nating balance ito eh. Gawin nating balance that you are created by God with a purpose. Yun na bang sinabi niya eh. Sa Mm. Efeso 2:10, Pastor Robert, insertan ko lang Sir Ken ha. Ang Opo. sabi niya, you are God's masterpiece. Ikaw ay nilikha ng Panginoon na ano, na masterpiece. Talagang ano kanya, special kang Special. nilalang. Special eh. So, may innate nature talaga tayo, Sir Ken eh, Ma'am Lady. At ito yung na-feel mo nung una. May innate nature tayo na, ano ba yung purpose ko? Paano ko mabaabot to? Eventually, wrong yung na-feed sa'yo. Opo. Kaya, nagkaganyan. Alam mo dun sa proseso ano eh, Hmm. maganda yung ano eh, on the other side naman no, yung proseso nila para gawing makabayan yung ating mga kabataan. Wala akong problema doon, Levi, ano? Yung Hmm. yung mga advocacy na pagbabago sa bayan, Opo. sa mga mahihirap, tulungan ang ating mga kababayan, tayo anak bayan. I can call myself anak bayan talaga tayo kasi we have to defend our people, we have to defend yun ang ating mga kapwa Pilipino, di ba? So, wala akong nakikita dun sa i-insinuate yung pagiging makabayan ng ating mga kabataan, Pastor Ross, di ba? Sir Kin. Opo. Gusto natin mag-alab yung puso ng mga kababayan natin para sa pagbabago, para sa pag-unlad ng ating bayan. Pero walang dahas, walang armas, ano, Opo. walang patayan. So, Miss Lady, Opo. Desiree, yung proseso na ginagawa, sa tingin ko para tulungan yung mga kabataan natin maging social awareness ba? Maging aware tayo sa ating paligid. I think nothing is wrong with that. Pero leading these young people, yung ating mga kababayan, para mag-armas, yun yung ating talagang kinukundi na yung violence and terrorism. Tama ka dyan, Pastor. Yung mga nasabi nating proseso, yung tinatawag natin na terror grooming kung saan hinuhubog yung ating mga kabataan upang eventually, ngayon ginagamit yung pagiging makabayan, pagmamahal sa bayan, may paglaban yung makarapatan ng mga may hirap at iba pa, para eventually, ang ending nito, magiging parte ka ng armadong grupo. At yun ang nilalabanan natin dito ngayon sa pamahalaan. Ano? At Miss Desi, balik tayo sa iyo. Sa dami kasi ng eventually naging bahagi ka na ng NPA, no, armadong grupo. Yes. So alam naman namin sa dami ng na-interview natin dito na mga FR, mga peace advocates natin, no, na mahirap yung buhay sa kabundukan. Syempre, napapa-enkwentro rin kayo na may mga di may iwasan, merong barilan, karahasan. Alam natin hindi madali ang buhay doon sa kabundukan, no? Pero higit ba itong mas mahirap para sa ating mga kababaihan, sa mga kababaihang miyembro ng NPA? Miss Lady? Pagka kasi naging NPA ka, lalo kung ikaw ay isang babae, syempre hindi siya madali. Kasi para siyang ako lagi kong sinasabi, pagka nagtatanong sila na anong klase ng buhay ang meron ng isang babaeng NPA. Lagi ko ini-example yung alam niyo po isipin niyo yung isang rosas na nasa gitna ng damuhan. Bukod tanging siya lang ang naiiba. So, unique siya. So, may tendency na maging vulnerable siya sa pag-atake ng mga insekto at ng iba pang mga pwedeng makasira sa kanya. So, ganun yung sitwasyon ng mga babaeng NPA kasi nga, iilan lang ang babaeng NPA. Kunti lang naman talaga ang NPA na babae. Mas marami yung lalaki. No? So, dahil doon, usually, dahil 24/7 magkakasama, so human nature yan eh. Hindi mo maiiwasan yan na meron talagang tinatagong, tawag doon, libido, yung mga kasama mo, no? So,
bilang babae, vulnerable ka sa sitwasyon na pag nasaan ka at gawang ka ng masama. Despite na merong mga regulasyong militar na pinapatupad sa NPA, may mga 3-8 pinapatupad doon, ganyan, may mga pagpunat sa sarili, pero hindi pa rin sapat yun na dahilan para mapigilan ng mga kasamang lalaki kung meron talaga silang masamang balak dun sa mga babae. So, ako, nung sumampa ako, may karelasyon ako. 18 ako that time, kakasampa ko lang. At balak ko na talaga sanang maglaylo noon, malis na sa Kilusan, pero hindi ako binigyan ng option ng kolektiba ko sa legal, sa baba, na umalis sa Kilusan. Kaya binigyan nila ako ng option na, nabihan nila ako na mag-intake ka ng 3 buwan. At doon mo alamin kung ano talaga ang gusto mo mangyari sa sarili mo. Hanapin mo muna yung moral mo ulit. At after 3 months, kung anong decision mo, irerespeto namin yun, sabi nila. Pero bumalik ka muna dito. Pero pagdating ko sa taas, nang nag-intake na ako ng 3 months sa NPA, so doon ko naranasan sobrang hirap talaga. As in, parang, alam mo yung para ka nakikipagpatintero kay kamatayan na ultimo huni ng ibon, akala mo umiiyak na bata. Ganun na siya. So, nakaka-paranoid, paning, tawagin ba? Paranoid siya, tapos ang hirap ng paglalakad ka ng gabi. And then, there comes a time na pinag-decide na kami ng CEO namin na magpo-full-time ka ba o hindi. So, mag-full-time ka. Yung pressure na mag-full-time ka kasi kadrik ka sa baba, ikaw yung nananawagan sa sumampa sa NPA, yung mga kabataan, leader kabataan ka, dapat pangunahan mo yung pagsampa. Yung pressure na yun ba na binibigay nila na ano papatunayan na talagang kabayan ka, na leader kabataan ka kung hindi mo nga kayang patunayan na ikaw kaya mong hawak ng armas. Yung pressure na yun. So, naobliga ako na mag full time. Nag full time ako. And then, after that, yun na, after a year, doon ko naranasan na yung abuses. Kasi, yung isang kasama ko, squad leader ko yun actually. May asawa yun. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin sa akin. Tiwala ako sa kanya kasi nga syempre, buhay nga namin, pinagkakatiwala namin sa mga kasama kasi ganun yung sinumpuan namin. Na, tawag ito, yung pribilehiyo, prestihiyo at seguridad ng organisasyon ay pangalagaan buhay man ay iaalay, sabi nga. Pati yung mga kasama kailangan na secure yung kanilang kaligtasan. So, ako as political guide ng NPA, yung moral ng mga kasama yung pinapriority ko. So, nasama ako dun sa team na lumarga sa Kapatagan para mag-recover. So, kasama ko itong unang abuser ko. Na squad leader ko that time. Tapos team leader namin siya, yung team na lumarga. Team leader namin siya. Sa loob kami ng bahay ng mas. So, nasa isang room lang kami. Siya dun sa papa, ako sa papa. Na lang yung kwarto talaga. Ayun na, ginawa niya ako ng masama. Tapos pinagbantaan niya ako, nasabi niya, pag magsusumbong ka, walang maniniwala sa'yo. Kasi, sino maniniwala sa'yo? Mas matagal na ako. So, alam niyo yung parang yung seniority. Kasi siya syempre nasa pamunuan siya. Eh, sino lang ba ako bagong sa YS na galing sa syudad? Ganyan. Hindi pa nga alam yung buong sikot-sikot ng kilusan sa NPA, yung galaw ng NPA. Okay. Isang taon pa lang halos ako sa NPA yun. So yun, so na low moral ako hanggang sa nagpahayag na ako na sabi ko balik na ako sa UP. Hindi ko na kaya dito sa Patan. Sa mga palad, sinama siya pabalik kasi pinaprocess na rin yung paglipat niya ng unit kung nasaan yung asawa. So, hindi muna ako nagsumbong nung panahon na yon kasi nga, yun nga, tinatakot niya nga ako na ka naman paniniwalaan ng mga yan. Tsaka baka may mangyaring hindi maganda. So, hindi ako nagsumbong. Nung panahon na yun, kasama ko na yung karelasyon ko sa unit, NPM ko. Tapos, pag-alis niya sa unit namin, nalipat na siya. Ito na naman yung pangalawang squad leader ko. Pero nung pangalawang squad leader ko na to, matagal na talaga na nagpapahayag na may kagustuhan sa akin, pero ayoko lang sa kanya kasi nga may kasintahan ako. Ayoko talaga sa kanya, hindi naman siya gwapo. So, ito yun. So, galing din kami sa larga na nagawaing masa kami sa squad kami. Ako ang political guide ulit sa squad na yun.
hinapang na naman niya ako. So, alam niyo, hindi naman totally may nangyari. Ano na lang, yung hipo-hipo pa. Kaya talaga ako natulog nung gabi na yun. Sabi ko, ano tong taon to? Sabi ko, baka may ano ako, makaparil, mapatay ako pagka talagang tinuloy niya. So, natulog ako nakaupo. Talaga siya tumitigil. Tapos, nung pagdating namin sa kampo, nung panahon na ng punahan, nandun ako nag-open up na sabi ko, may puna ako kay kasamang ganito kasi meron siyang ginawang hindi tama, pero hindi ito yung tamang kapulutan. After a month, tsaka lang ako kinausap nila Ate Liz, kasi Ate Liz NPA na rin that time, siya ang political instructor namin. So kalihim na, nangangalihim siya sa amin. Kinausap niya ako, ano bang, Mira na ang koto ko nun, Mira, ano ba ang una mo kay Amboy? So, pinento ko na ganito yung ginawa niya, bla bla bla. Hanggang sa inimbestigahan siya, eventually, namatay yon yung si Amboy. Kasama yung kasintahan ko, siyam sila na namatay sa isang encounter sa Caranglan, Nueva Ecija, noong September 20, 2017. So, nadurog yung squad namin. So, nakadagdag na naman yun doon sa pagbaba ng moral ko kasi nga, may nangyari na sa akin na masama, matayan pa ako. May kasintahan ko na 4 na buwan na lang kakasal na dapat kami. So, matay pa. Hanggang sa, ayun na, nawalan ako ng, parang, alam mo yung feeling na nawalan ka na ng emotionally, physically, nawalan ka na ng motivation. So gusto ko nang umuwi noon. Pero, yung pressure nga na binibigay nila na hindi pwede, isa ka sa mga PG, isa ka sa political guide ng unit, kailangan isa ka sa magpataas ng moral ng mga kasama, lalo may mga ganitong nangyari. Kailangan ipakita mo sa mga bagong sampa na ikaw ay matatag, na hindi ka maapektuhan ng mga ganitong mga pangyayari. Ganun. Opo. Hanggang sa, yung pangatlong abuser ko na yung gumawa ulit sa akin, alam niya na merong akong pinagdadaanan emotionally and mentally, no, na problem. So, So, pangatlo na to, no, na pangatlo na yan. So, insidente. may crisis ako na pinagdadaanan sa sarili. Pero yun nga, by CO namin yun. Hindi ko akalain na gagawin niya yun. Kasi close ako sa kanya. Close ako doon, parang tatay ko na nga eh. Close ako sa kanya. Tapos minsan sa kanya din ako nagsusumbong, mga problema ko. Ganun ako ka-open. So, hindi ko akalain na yung mga pinapakita niya sa akin na kabutihan eh, motive na pala yun. Yung pagbibigay niya sa akin ng mga merienda, pagtulong-tulong sa akin. Minsan sa mga pag nahihirapan ako magkabit ng tent, ganun. Motibo na pala yun. Hindi ko alam. Kasi akala ko normal lang. Kasi syempre close nga kami. Ayun, so hanggang sa pinasok ako sa tent ko, inilahila niya ako. Nakaduyan ako nun. Tapos yung hindi ako lang yung may signal. Ang dahilan niya nagsisignal siya. Pero magsisignal siya dapat sa labas lang siya. Bakit kailangan pa pumasok? Hanggang sa yun na, ginawan na ako ng masama. Sabi niya, pag maghihingi ka, maririnig ng mga kasama. Naka-red alert pa man din kami that time. So, maririnig ng mga kasama. Ikaw din ang mapapasa. So, wala kang nagawa. Nakakalungkot, no, na mayroong mga ganyang pangyayari sa kabila ng mga kagustuhan ni lady sa mga magagandang intensyon niya na gusto lang niya ipaglaban yung mga karapatan ng mga may hirap sa isang maginhawang buhay. Ito yung kinahantungan niya, no? Hindi lang yung pagiging bahagi ng mga armadong engkwentro, no? Nakaranas siya ng mga pang-aabuso sa kamay mismo ng kanyang mga leader doon. Nakalungkot. Yeah. Opo. Pero alam mo, ang Sir Ken, masama pa po doon, nung nagsumbong na ako, nabaliktad na Opo. ako. Kasi ako pa yung pinalabas na merong babaliw na daw, may mental health disorder na daw. Counseling naman nila ako. Kasi si Ate Liz, graduate siya ng BS Psychology. So, mayroon siyang history ng, alam niya mag-counseling din. So, counseling nila ako. Talakayang babae kami. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganun. Pati pala ibang mga kasama kong babae, may iba't ibang forma ng abuses na naranasan niya. Nakamay din ang mga kasama namin. Pero syempre hindi siya kinukwento. Dahil nga, una, masalimuot siya na kwento. At isa siyang mabahong sikreto na hindi dapat
pwedeng malaman, lalo na ng mga bagong sampa kasi alam nila na magiging effect nun is madidemoralize yung mga bagong sampa kasi pinaglalaban mo nga yung karapatan ng kababaihan, nirerespeto mo nga eh, pero bakit may mga ganitong nangyayari, di ba? Kasi akala ba namin bawal tong ganito, so bakit may ganyan? Kasi parusang kamatayan pagka pang-aabusong sexual ang ginawa na kasalanan eh. Mhm. So, akala ba namin gano'n. So, alam nilang madi-demoralize yung mga kasama pag once na nalaman. So, sa talakayang babae, doon nalaman na hindi naman pala ako yung Hmm. ano. So, doon namin nalalaman. Doon ko nalaman. Tapos kinounseling nila ako hanggang sinabi nila na meron na nga daw ako mental health disorder. So, kailangan ko daw ng professional help. Mhm. Yan. So, pinauwi ako, pinasundo ako sa family ko. Pinangakuan ako na ipapa-check up ako. Pero hindi nangyari yung check up. Tapos sinabihan pa nila ako na wag kang magpapahawak sa kamay ng kaaway kasi sasamantalahin nila yung vulnerable sitwasyon mo. Baka anong gawin sa'yo, baka patayin ka, torturin ka, ikulong ka, or rapin ka din. Ano yung sinabi sa akin. So, Opo. dahil yun naman yung laging tinatatak sa isip namin na ganito karahas ang tao. So Mhm. ako, 4 na buwan ako nagtago bago ako nag-surrender. Tapos sa 4 na buwan na yun, lagi lang nila pinapangako na i-schedule na natin yung pagpa-check up mo sa doktor. Pero hanggang Mhm. sa wala na. Hindi naman nangyari yung pa-check up na sinasabi nila. Ayun. Ayan, Amen. nakakalungkot talaga, no? At maraming Um, salamat. Ay, Pastor, sige po. Yeah. Ako po ay na sa puso ko, sa totoo ay yung nangyari ngayon, of course, ay malungkot na pangyayari. Pero salamat po sapagkat nag-share po kayo ngayon. Ma'am Lady, ang sabi ay man's disappointments are God's appointments. Okay? Sa mga disappointments mo sa buhay, ay oportunidad naman ng Panginoon, na appointment ng Panginoon yon para dalhin ka sa tamang landas, para itama ka. Alright, sinusundan ko yung storya mo kanina. Nagsimula ka sa curiosity, hanggang sa nakita mo yung purpose mo doon. Then here comes the identity, Sir Ken, ano? Okay, magiging miyembro ka na, talagang kasapi ka na dito. Then pagkatapos ng identity, magkakaroon ka na ng commitment na nandun ka na sa kanila. Then eventually, ay magpa-participate ka na. At the same time, dadating nga kasi vulnerable nga, at Sir Shen, Pastor Robert, ano, kasi babae, nasa bundok, kaya lang sinasabi mo kanina, Ma'am Lady, nandun lang kayo lang magkakasama, 24 hours, and eventually, here comes this worst scenario, na ikaw ay napagsamantalahan, at gusto ko pong magano dito, i-stress out po ito sa mga kabataang naririyan, mga kapatid. Ano po? Kung ito po ay tama, dapat hindi po ito nakakasakit sa iba. At the same time, encouraging dapat, hindi demoralizing, hindi ka binabaon sa lalim ng kalungkutan at sa putik ng kasamaan. So, makita po natin talaga dito yung kasamaan ng grupong ito. At the same time, kahit nandoon ka na pala, naroon pa rin yung kamay ng Panginoon, Sir Ken, ano? Sa kabila ng mga disappointments sa ito, na pinagsamantalahan ka, pero pinalabas pang ikaw ay may kasalanan, sabihin pang ikaw ay may mental condition na, but eventually, this is God's way. Because man's disappointments are God's appointments. Ngayon, kaya ka nakalabas, and eventually, nakita mo yung kamay ng Panginoon. At ang kamay ng Panginoon, dadalhin ka niya sa tama. At yung tama ay mapasama ka ulit sa government. Pastor Robert, maganda yung ngiti ni Pastor Robert. I know he's Yeah. contemplating. Yeah, so ito'y salamat Miss Desiree, lady, sa iyong pagiging matapang, nasa kabila ng mga mababait na karanasan, nandito ka nagpapahayag ng iyong karanasan, nagiging matapang ka. At nandito ka para maitama yung mga mali, di ba? So, mga kababayan, sa amin pong pagbabalik, ikikwento po sa atin ni Desiree kung paano siya bumangon, mula sa kanyang masamang karanasan at sa kamay ng mga armadong grupo. So manatili po kayong nakasubaybay, magbabalik po ang ating pong programang Ang Binagong Buhay pagkalipas po ng napakagandang awitin.
maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Patuloy po kayong nakasubaybay sa AWR, Adventist World Radio 89.1 FM. Dito po lamang po yan sa ating programang Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigan, si Miss Lady Desiree Miranda. Nakita po natin kanina yung kanyang pagsasalaysay ng mga mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Bago po siya magpapatuloy, nais ko lang pong i-share sa inyo, basahin ang isang teksto. Ano po? Dito sa Awit 121 verses 7 and 8. Sabi niya dito, Sir Ken, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ito ang karanasan mo, Sister Lady, mula doon sa iyong madilim na karanasan, sa madilim na nakaraan. Subalit ang Panginoon, hindi ka iniwan. Sa mga panahong marahil, kasama ka sa mga nagapi, kasama ka sa napahamak, pero narito ka ngayon sapagkat may purpose ang Panginoon sa iyo. Muli ating pagpatuloy, mga kaibigan, ano po? At narito po muli ang ating kasamahan, si Sir Ken, si Pastor Robert, sa ating pagpapatuloy. Ayan. So, Ma'am Desiree, ano naman yung ano? Siguro, masabi mo bang nakabangon ka na dun mula sa madidilim mong karanasan? Paano mo na to, paano mo yun nalampasan bilang babae? At gusto ko malaman, sa tingin mo ba na kamit mo na yung hustisyang hinahanap mo? Nung ako ay nag-surrender, hindi ko naman kasi iniisip nun na parang magkakaroon ako ng gusto na nangyari sa akin. Oh. Nasa isip ko lang nun ay may pa-clear ko yung pangalan para hindi na ako ng tingin ng gobyerno.
at makapagtrabaho ako para makatulong. Yun lang yung una na nasa isip ko noon. But eventually, nung time na nagkaroon ako after ko surrender ng trabaho ako, hanggang sa nagkaanak ako, hanggang sa naging nanay ako. So, panood ko yung mga umiiyak na nanay, na mga member ng Hands of the Children, panahon na nasa Senate hearing sila na nahanap yung kanilang anak. So, umiiyak sila. Bilang nanay na antig ako ba, kasi sabi ko, nanay na rin ako ngayon. So, ganito pala yung feeling na ikaw, nakikita mo na yung anak mo nahihirapan, nawawala. Ito pala yung feeling na nasa panganib yung anak mo. Kaya sabi ko, yun yung turning point ko na sabi ko, kailangan kong gumawa ng hakbang paano ako makakatulong sa government. Mhm. Paano ko i-redeem redemption ba? Mhm. Paano ko pagbabayaran yung kasalanan ko sa lipunan, pagkasalanan ko sa gobyerno? Paano ko haharapin yung konsensya? So yun yung nag-decide ako na lumantad na on public. So yun yung 2020 na nag-testigo na ako sa Senate hearing. Mhm. So after that, Senate hearing, doon na din ako nag-file ng case doon sa mga buhay pa na abuser. Saka doon sa ibang mga kasama. Nag-report sa akin, ganyan. So yun na yun, yung start na sabi ko, kailangan may managot. Kailangan may magsalita at kailangan may managot. So, nakulong naman sila. So, yun pa lang sapat na sa akin para masabi ko na nakamit ko naman na yun. Tapos yung iba sa mga kasama ko dati na makasama ko sa unit, buti na lang yung iba sa kanila, nagbagong buhay na din. So, after kong sumuko na din sila. Yung iba naman ay nahuli. Ganyan. Tapos, mas pinili pa rin nila after nilang makulong, bumalik pa rin sila ulit sa bundok. So, namatay. Ganyan. Yung iba naman, after nilang makulong, nangiling bumalik na sa family. So, iba't iba na yung kinahantungan ng buhay ng mga kasama ko dati. Pero ako, personally, sabi ko sa sarili ko noon, lahat ng mga bagay na pinagdaanan ko. Kasi hindi lang naman yung naranasan ko na masalimut sa loob. Dami pa. Pero sabi ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng motto. Alam niyo po yung Triple C and 1A. Sige nga, share mo sa amin. Ganda yan. Oo. Interesado kami. Success, Interesado kami. choices, and changes. Yung A, accept. Wow. Binibigyan tayo ni God ng chances sa buhay natin para Chances. magkaroon ng choice. Na Choice. para magkaroon tayo ng changes. Changes. Wow. Chances, choice, and changes. And Pero then- hindi magagawa natin lahat yan kung hindi natin i-accept na meron tayong Wow. Opo. So, yun yung acceptance. So, sabi ko, kailangan, meron akong pagpipilian. Binigyan ako ng pagkakataon na magbagong buhay. At binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng pagpipilian. So, ano yung pipiliin ko? Bumalik pa rin sa dating ako o magbagong buhay ako? Wow. So, mas pinili ko na magbago. So, yun na yung changes. Nagkaroon ako ng pagbabago. Sa pagbabago ko na yun, paano ko gagawin yung pagbabago? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na may mali akong nagawa. At the same time, ito na ako ngayon. Kailangan kong tanggapin kung ano yung hamon ng buhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. So, yun yung Miss parang Desiree. naging motivation. Oo. Ang ganda nung iyong ganda nung iyong mga i-share sa atin. Talagang nagiging mahalimbawa ka sa mga kababaihan na nagiging matapang. At meron ka bang gustong pasalamatan yung mga tumulong sa iyo, yung mga nag-facilitate sa iyo sa reintegration mo na pwede mo bang i-share na maging encouraging din na karanasan sa lahat ng ating mga tagapakinig na mga tumulong at nag-facilitate para sa iyong pagbabagong buhay. Actually po, nung bago mag-surrender, ako talaga ako support. So, hindi talaga ako yung kusang sumuko. Kasi sa Kilos Army, sinasabi sila na voluntary at involuntary surrender. So ako, papasok ako dun sa involuntary kasi hindi naman ako kusang sumuko. Isinuko ako ng tatay ko. So, pasalamat ako sa tatay ko kasi sinuko. So, yan. So, sinuko ako ng papa ko sa Philippine Army. So, syempre, pagka Philippine Army, ang bansag namin sa kanila nun, mga pangit yung mga sundalo.
Pangit sila, kalaban sila, kaaway sila. Yan. So, takot na takot ako noon nung time na nakaharap ko na yung mga tropang sundalo. Sabi ko la. So, syempre nakatatak sa utak ko baka patayin ako ng mga to kasi yun yung sinasabi ng mga kasama sa amin. Kapag nawakan ka na ng kaaway, papatayin ka, ganito, ganito. Worst scenario ba yung binibigay nila sa'yo? So, natatakot na ako noon. Baka mamaya kung anong gawin sa akin. So, pero later on, napatunayan ko na hindi naman pala totoo yung mga sinasabi ng mga kasama kasi hindi naman nila ako sinaktan. Hindi naman ako inabuso. Hindi ako tinakot. Kinumbinsi nila ako na tutulungan ka namin magbago. Sabihin mo lang sa amin. Makipag-cooperate ka lang sa amin. Ayan, tama yan, Miss Desiree. Yun yung sinabi nila sa akin. Kaya later on, nakumbinsi ako na sige, susurrender na. Sige, susuko na ako. Ipapaklear ko na yun. Ayan. And then after that, hindi pa ako yung totally talaga na Siyempre nasa process pa ako ng ini-question ko kung tama ba tong decision ko o hindi. Susuko ba talaga ako ng buong buo? So, nandoon pa ako sa struggle na yun sa sarili ko. Kaya, inabot pa ng halos 1 taon bago ako tuluyan na nakipag-cooperate na talaga. At yun na nga, lumantad na ako sa government. So, sabi ko, Nagsalita ka na publicly yung mga... publicly, ito na yon. Tapos kasi, ang isa po nagpa-trigger po sa akin, yung malaman-laman ko na pinagkakalat ng mga kasama ko dati na ako nga ay nabaliw. And then after that, sumuko daw ako, nagpagamit na ako sa militar, naging bayaran na daw ako, so papatayin na ako. Sa akin ibinibintang yung mga nangyaring ganito sa dati kong unit, na which is wala akong alam. Paano kung malalaman ni wala na nga akong connection sa kanila? Ganun, wala na akong contact, wala na akong means, kumbaga para malaman pa yung movement nila. So sabi ko, bakit naman ganun? Wala naman akong ginawa sa kanila. Sumuko lang naman ako, pinaklear ko lang yung pangalan ko. Wala naman akong tinubo, wala din naman akong pinahamak na buhay. At Pero saka bakit totoo lahat ng senior mo na mga naranasan sinabi mo ko, mapapait. yes po. Kaya sabi ko, bakit ganun? Parang ako pa yung nababaliktad. So yun na naging isang turning point na nag-push din talaga sa akin. Sabi ko, ganun pala, papatayin din naman nila ako. Bakit di pa ako makipag-cooperate sa gobyerno? Makakasalba pa ako ng mas maraming buhay. Sino na ba si Miss Desiree ngayon? Sino na, mga kababayan, sino na si Miss, Lady, Desiree Miranda sa kasalukuyan? Ano na ba ang ginagawa ni Miss Lady Desiree Miranda ngayon? Isa na po akong peace advocate ngayon. So, tinuloy ko pa rin naman yung passion ko na serve the people. Kasi kaya naman ako na-recruita dahil nga doon sa kagustuhan na magsilbi sa bayan. Serve the people. At hindi sapat, sa akin, hindi sapat na na magsalita ka lang. Speak out the truth. Yung sabi mo lang yung totoo, yung naranasan mo. Hindi sapat yun para sa akin. Kaya sabi ko, kailangan ng mas matagalang forma ng pagsisilbi sa bayan. Na legal, talaga, isang legal, at siyempre, at the same time, tuloy-tuloy na pagtulong, ganyan, sa abot ng makakaya ko. So, 2021, nagkaroon ng yung special enlistment quota, yung dating Pangulo, Pangulong Duterte. So, nagpa-enlist ako. Kasi sabi ko nga, kung dati nga nagawa kong humawak ng armas para kalabanin ang gobyerno, para sa pagbabagong panlipunan, bakit hindi ko gawin ngayon sa legal na paraan? Hawak ulit ako ng armas, pero para tulungan ng gobyerno, para magkaroon na ng kapayapaan. Amen. So, ako ay naging member. Ako po ngayon na isa ng private first class ng Philippine Army. Member na po ako ngayon ng Philippine Army. Nagtuloy pa rin ako sa pagiging sundalo ng bayan. Hindi na nga lang NPA, PA na. Wala na yung... Wow. At ngayon, mas kapakinabang yung buhay mo ngayon at mas napapakinabangan ka ng bayan at ng pamahalaan at mas marami kang natutulungan. Ito yung pagbabago ng buhay, na talagang gusto nating ikonsepto sa ating programang ito. Kaya, alam po, Kin, yes, sir. Wala na tayong oras talaga. Ayan, dahil napakaganda talaga ng kwento ni Miss Desiree. At huling paalala po, para po sa mga kababayan natin, mga dating kasama ni Desiree na nais nang sumuko at mga dati niya kasamaan at baka meron ding mga biktima ng pang-abuso. Meron po kayong kakampi dito. Pwede po kayong tumawag dito sa hotline ng BKFI 0955-443-8778. Ulitin ko po, 0955-443-8778.
At maaari rin kayong tumawag dito sa Adventist World Radio Manila 809-18-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Ayan. Pastor Zamora. Yes. Yeah, ako'y natutuwa doon sa 3Cs ni Ma'am Lady. Before tayo mag-end, sabi niya kanina ay meron tayong chances, then may choices, and then changes. Oh. And all of acceptance. this, and acceptance, of course. And all of this comes from another C, Christ. Ah. Galing lahat yan sa Panginoon. Dagdag Before natin. you will have that choices, chances, changes, and acceptance. Huwag Christ. kalilimutan, laging nandun yung C. Yung big C. Inalagaan ka niya doon, sister. Inalagaan niya ka doon, sister, Madam Lady. Inalagaan ka niya. Nandoon siya, nandoon yung anghel niya nagbabantay sa'yo. While passing through these darkest moments of your life. At dahil inalagaan ka niya noon, may pangako siyang patuloy ka niya nga alagaan hanggang ipagpatuloy mo ang mga adhikain mo ngayon. Ikaw ay Mabuhay kanyang ka, protection. Mabuhay ka, Desiree. Sa mga kababayan, muli po isang makabulang talakay na naman po ang ating natunghayan ngayong umaga po. Sana'y makasama po namin kayo muli sa susunod po nating episode. At maraming salamat, Desiree, sa iyong pagpapaunlak. At mabuhay ka at ipagpatuloy ang pagtulong sa ating bayan. Magandang umaga po sa atin po. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.